Yan ang bida-bida sa umaga. December 25 na mga alas 6 ng umaga ay pagkagising ng mga bata, nakita nila na merong mga regalo sa tabi-tabi nila. Yan talaga ginagawa namin mag-asawa tuwing Pasko sa mga anak namin. Ang akala talaga nila ay meron talagang Santa Claus na nagbibigay sa bahay-bahay ng mga regalo ng mga bata. Unang nagising yan yung anak ko, yung babae, kasi grabe yung ubo niya. Pangalawang nagising ay itong batang napakalikot at napakakulit at napaka-excited na niya. Gusto na talaga niyang buksan yan. Hindi na talaga yan mapigilan dahil talaga gusto na talaga buksan yan. Merong message na nakasulat dyan sa regalo ni Bunso. Ang sabi ko sa kanya, ang nakasulat sa message ay kailangan mo raw minom ng gamot kaya binigyan ka ng gift. At dahil ay curious siya kung ano nakasulat, akala naman makapagbasa siya. Ang sabi niya, sige nga, basahin ko nga, basahin ko nga. Ang natanggap pala ni Bunso ay isang laruan na parang mag-drive-drive. Ganun talaga ang mga lalaking bata, ay mahilig talaga sa mga drive-drive na mga handle ng mga manubela ng mga sasakyan. So ang natanggap naman ng babae ay masyado na maarte ngayon. 7 years old pa, nakatanggap siya ng headset na wireless. Iba na talaga ang mga panahon ngayon, no? 7 years old man lang, may paganyan-ganyan na. Sabantalang ako nung 7 years old ko, ay naku, manikang papi lamang ang aking mga laruan. Isugashi desu ka? Tamaranai desu ka? Ya, isugashi kute genki natte no desu ka? Nete nakote? Ah, ring. Sore wa ne, koko ga kaite aru. Ring, chanto kosori nomde kudasai te. Domo? Domo? Ang sabi ko sa Bunso, ang nakasulat dito sa may message ay kailangan mo raw uminom talaga ng gamot. Ang sabi niya, oo, magaling na ako. Sa mga panahon niya, tinulungan na rin sila ng kanilang ama kung paano gamitin and explain na ganito, ganyan, ganon. November pa lang ay tinatanong na namin yung mga bata pabalik-balik kung anong gusto nila sa Pasko, kung anong gusto nila na ibibigay ni Santa Claus sa kanila. Kaya para hindi na mahihirapan pagdating ng Pasko kung ano yung bibilhin sa mga bata. At the same time, mapaghandaan na rin siya ng budget. Dahil nagkikrave talaga ako ng French fries, tinatamad akong lumabas, ay ito na lang gagawin ko. Magluluto na lang ako ng French fries. Meron naman akong frozen na French fries na binili kahapon na hindi ko pa naluto. Binigyan ko rin yung mga amo ko na busy sa kapapanood sa kanilang gadget. Maraming natira sa icing na ginawa ko, kaya ayaw ko siyang itapon at sayang. Kaya gagawan ko siya ng paraan, liit-liitan ko siya, ilagay ko siya ng ganyan, tapos ilagay ko siya sa freezer, patitigasin ko. Pag tumigas na siya, ay lipat ko siya sa container. Tapos ito yung gagamitin ko na pinaka-cream tuwing nagkakape ako everyday. Kaysa matapon siya, napakarami pa talaga. So pag hindi ko siya gawa ng paraan, ay masisira siya. Para-paraan lang din para naman hindi talaga matapon yung mga pagkain, kasi sayang nga dahil hindi na mura ang mga bilihin ngayon. After namin mag-lunch, ay gusto ng mga bata ay kumain ng cake. So, hihiwain ko na yung cake. Kaso lang si Bunso ay talagang ayaw niyang ipahiwa yung cake. Kawawa daw yun si Santa Claus. Kaya ang nangyayari dyan ay nag-iiyak pa talaga siya dahil bago nahiwa. Kiri na ito, doon kita pero. Ang sabi niya, wag ko raw hiwain, maawa daw ako kasi kawawa daw talaga si Santa Claus. Sabi ko, hindi tayo kakain. Sabi niya, kakain. Nung hiniwa ko na, talagang ayaw niyang hiwain yung ilong at saka yung mata. Kaya para mahiwa na natin yun ang cake day, ang sabi ko, hindi ko tatamaan yung mata kasi sabi niya, pag tinamaan mo, hindi makakita. At saka wag daw tanggalin yung ilong kasi daw hindi makahinga, baka mamatay daw. Binalik ko yung ilong ni Santa Claus dahil hindi talaga yan matapos-tapos yung show niya dyan, day. Hindi ko na tinamaan yung mata ni Santa Claus at hindi ko na rin kinuha yung ilong niya. Kaya natuwa na siya dyan. Aba, hinila na niya yung kanya dahil gusto na niyang kumain. Naubos pala ang cake day noong 27 na Friday. Kasi nga, lagi niyang tinitignan kung mayroon pa bang mata si Santa Claus at mayroon pa bang ilong. Kaya lesson learned ito sa akin, sa susunod na Pasko ay hindi na talaga ako gagawa ng cake na may ilong at saka may mata. Kasi yan lang po yung daily vlog ko today. Bye-bye!